At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 20 migrante naman ang sinasabing namamatay araw-araw habang tumatawid gamit ang bangka patungong Europa. Ayon sa International Organization for Migration o IOM, kung magpapatuloy ang trend na ito, maaari na pamanong umabot sa 300 ang pwede pang mamatay hanggang sa matapos ang 2016. Mula naman sa Papua New Guinea, matapos tatamaan ng isang 7.9 magnitude na lindol ang New Ireland region, mga residente ng Papua New Guinea na nakatira malapit sa mga baybaying dagat, nagsilikas sa mas mataas na lugar dulot ng isang tsunami warning. At alam niyo bang Facebook, may mga bago ng tools upang matukoy at mapigilan ang pagkalat ng mga pekeng balita sa iba't ibang social media network. Ano-ano ang mga detalye ng balitang ito? Pakinggan natin sa report ni Marita Muahe. Sa 20 migrante ang namamatay araw-araw habang nasa migratory route nitong taong 2016. Higit na mas marami kaysa nagdaang taon ayon sa International Organization for Migration o IOM. Mahigit sa kalahati ng halos 7,200 namatay ay naganap sa Mediterranean Sea habang patungo ng Greece, Italy, Cyprus at Spain. Ang nakakagulat sa pagtaas ng bilang na ito ay dahil sa kung ikukumpara, bumaba ang bilang ng dumating na migrante sa Europe. Mula 883,000 noong 2015 ay bumaba ito ng 357,000 ang taong ito, dagdag pa ng IOM. Ganito rin ang dato sa Central America, United States, Mexico border region at Northern and Southern Africa. Nakapagtala ng kabuang bilang na 5,740 na mga migrante ang namatay o nawawala simula pa noong taong 2015, habang 5,267 naman noong taong 2014. Tinatansya ng IOM na nasa 300 pa ang maaaring mamatay hanggang sa matapos ang taon kung magpapatuloy ang ganitong trend. Mula naman sa Papua New Guinea, nagsilika sa mas mataas na lugar ang mga residente ng nasabing bansa na naninirahan sa baybaying dagat matapos na tumama sa New Ireland region ang isang 7.9 magnitude na lindol. Wala namang naiulat na nasira o nasaktan. Nagpalabas ng tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center sa ilang bahagi ng Pasipiko na itinaas din matapos ang ilang oras. Maraming residente mula sa hilagang bahagi ng rehiyon ng Bougainville ang nagsilika sa gitna ng babala ng isang high coastal tides. Ang mga residente naman sa ibang bahagi ng Papua New Guinea ay nagsabing hindi nila naramdaman ang nasabing pagyanig kung kaya't walang inilatag na evacuation plans. Madalas makaranas ng lindol sa nasabing bansa na nasa sinasabing hotspot na kilala rin bilang Ring of Fire. Samantala, inanunsyo ng Facebook Incorporated kamakailan na maglalabas sila ng mga bagong tools upang mapigilan ang paglaganap ng mga maling balita o fake news stories sa social media network. Gagawin ng nasabing kumpanya na madaling mamarkahan ang mga fake articles sa kanilang newsfeed. Makikipagtulungan din ito sa iba't ibang organisasyon katulad ng fact-checking website na Snopes, ABC News at ang Associated Press upang masiguro ang pagiging tunay ng mga balita. Ayon sa Facebook, sakaling makita na fake o peke ang isang istorya, mamarkahan ito na disputed at magkakaroon ng link sa istorya at ang paliwanag kung bakit ito minarkahan. Ilalagay sa ibabang bahagi ng feed ang mga disputed stories at hindi na rin ito maaaring ma-promote. Para sa PTV News, Marita Muahe.